Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kapatid po natin na nandirito sa ating online church service na patuloy na tinutunghayan ang ating gawain na ito, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay grateful na makasama namin kayo sa gawain na ito. Nawa, maging isang pagpapala po ang ating pong matutunghayan sa ating online service sa umagang ito. Ngayon pong umaga na ito, tayo po ay makakaranas ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin, pag-aawit sa Kanya, pagsamba sa Kanya, at higit sa lahat yung pakikinig ng salita Niya. Ating pong muling babalikan yung ating topic na Salvation by Grace. What does it mean? And actually, tayo po ay nasa part 2 na. Kaya naman po, i-ready po natin ang ating mga puso, ang ating po mga isipan sa i-reveal na pagpapala ng ating Panginoon sa umagang ito. Para naman po sa ating mga notices, tayo po ay mananatili na online church service sa ganitong gawain dahil sa kalagayan po o sitwasyon ng ating bansa. Pangalawa po, na ating pong announcement kung kayo po ay nais magbigay ng inyong offering, magsabi lamang po kay Ate Jen o kaya kay Tita Mirna. O kaya you may directly put your offering sa ating online bank. Ito po yung nasa screen na makikita nyo sa baba. So, ayan po, pwede nyo po dyan direkta na ilagay. Alright? So, pangatlo po na ating notices, kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin na nag-share ng kanilang mga prayer requests. And kung meron pa po kayong mga prayer requests, ito po ay welcome. At kami po ay grateful and it's a blessing for us na mapanalangin po namin kayo. Kaya naman po kung meron po kayong mga prayer requests o naisip panalangin, magsabi lamang po kayo sa ating mga leaders, message niyo po sila, o kaya kahit mag-iwan po kayo ng message sa ating page. I'm pretty sure na kami naman po ay magre-respond sa mga messages. Alright? And lastly, para po sa umagang ito, today is May 9 at ito po ay araw ng mga nanay natin. No? Ngayon pong araw na ito ay Mother's Day, kaya naman po sa lahat ng mga nanay out there, sa mga mami, mama, we greet you. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And we hope and we pray na kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon at maging isang ilaw, hindi lang po ng inyong mga tahanan, kundi ilaw ng sanlibutan. Happy Mother's Day po muli sa inyong lahat. Sige po, bago po tayo magsimula, samahan niyo muna po akong manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for this day. We thank you for your blessings. We thank you, Lord, for your goodness in our lives. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon, dahil sa lahat po ng ginagawa mo sa aming buhay, lagi mo kaming iniiwan in an awe. Ikaw lang nakakaalam ng sitwasyon namin. Ikaw lamang yung nakakita kung ano yung nasa puso namin. And sa umaga pong ito, Panginoon, siyasatin mo po kami, i-touch niyo po kami na ang iyong salita, iyong gawain, Panginoon, ay maging isang pagpapala sa amin, Panginoon, or even a reminder, Panginoon, na patuloy kaming lumakad at patuloy namin siyasatin ka sa aming mga buhay patungo sa pagiging katulad mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy na magbago ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa ginagawa mo sa aming mga buhay at patuloy po namin iwanan yung mga kasalanan po namin, O Diyos. Kaya din sa umagang ito, nais ko din ipanalangin yung mga nanay po namin. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasang pisikal, spiritual, Panginoon, nang sa ganun, Lord,
patuloy po sila na maging isang ilaw, Panginoon, ng kanilang mga tahanan na nagbibigay ng pagmamahal, ng suporta at pag-aaruga, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga nanay, O Diyos, at ikaw po ang magpala sa kanila spiritually. Sa lahat pong ito, Panginoon, ikaw lamang po ang mabigyan namin ng mataas ng papuri. Ikaw lamang po ang mabigyan namin ng mataas sa pagsamba dahil you are worthy, O Lord, of all our praises. You are worthy of our lives, O Diyos. And we pray this in the mighty name of Jesus, your Son. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay sama-sama umawit sa ating Panginoon sa umaga. Sabi po sa mga awit 138. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang sinimula mong gawain ay magaling. Tunay nga po na ang Diyos ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Patuloy nga tayo ay umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin.
dakila, Diyos sa buhay, Diyos na aming kapahingahan. Sa iyo ang papuri, ang pasalamat, ang pagluwalhati. Amen. Para po sa ating scripture reading, samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa mga awit, 147, mga talata 10 hanggang 20. Mga awit, 147, mga talata 10 hanggang 20. Psalms 147, verses 10 to 20. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkakataon, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Sion. Pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo't mga lingkod, pinagpala niyang lahat. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan, sa kaloob niyang trigo, binibigyan kang kasiyahan. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit lupa, mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y nalalaglag. Mga yelong buo-buo, singlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. 20. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sa umagang ito at tayo po ay magpapatuloy sa ating Salvation in Christ series at ngayong umaga ating ipagpapatuloy yung ating tinalakay nung nakaraan, which is Salvation by Grace. What does it mean? Part 2. Ano bang ibig sabihin ng kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos o sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos? Ano bang ibig sabihin nito? So, itutuloy natin yung pagtalakay natin sa paksang ito. At babasahin natin ang Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 10. Ephesians 2, verses 8 hanggang 10. At babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Ang sabi ni Pablo, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Lord, sa umagang ito, salamat ng marami sa kagandahang loob mo. Sa araw-araw, hindi lamang nung oras na kami ay naligtas, kundi sa araw-araw, umaasa kami at nakadepende kami sa iyong kagandahang loob na iyong mayamang ipinagkakaloob sa amin. Thank you, Lord, for your grace. Sapagat ang kagandahang loob mo, sa kagandahang loob mo, nariyan ang kamay mo, Panginoon, na tumutulong sa amin na gawin ang mga bagay na hindi namin kayang gawin sa pamamagitan ng aming mga sarili. Kaya naman lubos kami na nagpapasalamat sa iyo. Samahan po ninyo kami sa aming pagtalakay ngayong umaga at turuan niyo po kami ng mga bagay na nais ninyong matutunan namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So nabanggit ko last time at pinaulit-ulit ko na ang nang sabihin ni Pablo, for by grace you have been saved, hindi niya sinasabi na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay iniligtas mula sa impyerno patungong langit. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo nang sabihin niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay iniligtas. Hindi yun. Pinaulit-ulit ko yan last time. Sa halip, ang sinasabi ni Pablo ay dahil sa biyaya o grace ni God,
tayo ay iniligtas mula sa pamumuhay na binanggit ni Pablo mula verses 1 hanggang 3. At babasahin uli natin yung mga talata na yon. Sabi ni Pablo doon, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin ngayon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Nung nakaraan, pinaliwanag ko kung ano ibig sabihin niyang nararapat na parusahan ng Diyos. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Hindi rin mga kinapopuotan ng Diyos. Sa literal na salin, yan ay mga anak ng kapuotan. Na ang ibig sabihin, ang mga taong binanggit ni Pablo na namumuhay sa kasalanan, sila ay pinagaharian din ng poot. At kung gusto nyong balikan yan, nahandun yan sa nakaraang video natin. Okay. So, ulitin ko, ang kaligtasan na binanggit ni Pablo sa Ephesians 2:8 ay kaligtasan mula sa masama, makasalanan, masukaying pamumuhay. Doon tayo iniligtas ng Diyos tungo sa panibagong buhay. Kaya ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 5, binuhay tayo kasama ni Kristo. Binigyan tayo ng panibagong buhay. Ngayon, maaaring ilan sa inyo ay nag-iisip ng ganito. Bakit kailangan natin baguhin yung dati nating pagkaunawa doon sa katotohanan ng Ephesians 2:8, yung kaligtasan doon ay tumutukoy sa pagpunta sa langit? Bakit kailangan natin baguhin yung bagay na yun? Bakit ngayon ay sinasabi natin na itong kaligtasan ito ay kaligtasan mula doon sa pamumuhay na masama, makasalanan at masuwayan sa Diyos? Actually, wala tayong binabago o wala akong binabago. Ang katotohanan yan ay tagal nang nariyan. Simula pa nang isulat ni Pablo ang kanyang liham sa mga taga-Efeso, nariyan na yung katotohanan na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa makasalanan, masama at masukayang pamumuhay tungo sa panibagong buhay. Kaya nga lamang, mali ang paliwanag sa atin o mali ang intindi natin sa salitang kaligtasan dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Walang iniwan yan doon sa pagtataas ng kilay at pagkondena sa teorya ni Nicholas Copernicus noong kanyang panahon, around 1500s, noong panahon na yun, 16th century. Dahil itong si Copernicus, meron siyang binalangkas na teorya na ang daigdig at ang iba pang mga planeta ang umiikot sa araw. At ito ipinakalat niya, no? Ito itinuro niya. Yung teorya na yun. Ngayon, hindi lamang ang simbahan na kinabibilangan ni Copernicus ang umatake sa kanya at kumundina sa kanya. Sapagkat ang katotohanan alam noon ng mga tao, ng buong daigdig, ang araw ang umiikot sa daigdig at ang sentro ng universe o ng sansinukob ay ang daigdig o ang earth. Yun ang paniniwala noon. Yung tinatawag na geocentric theory na ang earth ang nasa gitna ng universe. Pero binalangkas nag-isip itong si Copernicus, si Nicholas Copernicus, at sa kanyang teorya na heliocentric, no, ang araw ang nasa gitna ng universe at ang daigdig kasama ng ibang planeta ang umiikot dito. Pero siya ay kinundina ng kanyang sariling simbahan, maging nila Martin Luther, John Calvin at ang iba pa. Si Martin Luther,
na ama ng Protestantismo, ng Reformation, ay kasabayan, no? Contemporary ni Nicholas Copernicus. At nagtaas ng kilay si Martin Luther sa sinasabi dito sa teorya ni Copernicus ng panahon na yun. May isang pagkakataon pa nga na nasabi ni Martin Luther na itong si Copernicus ay hangal dahil sa kanyang teorya na tinuturo o pinapakalat. Maging si John Calvin sa kanyang komentaryo na Genesis, no, malinaw doon na hindi siya naniniwala sa teorya ni Copernicus na ang araw ang nasa gitna at ang daigdig ang umiikot sa araw. Si Philip Melanchthon, na isang reformador din, ay talagang matigas na nagsabi na itong teorya na yan, yung katuroan na yan ay hindi katanggap-tanggap, ito ay mali. Ganon din si John Owen, meron silang mga sinabi laban kay Copernicus ng panahon na yon. Dahil meron silang paniniwala na sinasabi ng Biblia at doon sa paniniwala nila, na base sa pagkaunawa nila sa Biblia, ang araw ang umiikot sa daigdig. Halimbawa dyan ay yung Joshua chapter 10 verse 13, na sinabi doon na tumigil ang araw at ang buwan. So kung tumigil, edi gumagalaw yun. Dahil kung nakatigil na, hindi titigil. So yun ang isang dahilan doon. Sinabi kasi sa Joshua 10 verse 13 na tumigil ang araw. So kung tumigil ang araw, ibig sabihin, ang earth ang siyang nakatigil at gumagalaw ang araw. Ganon din naman, sinabi sa Psalm 113 na sumisikat at lumulubog ang araw. Ngayon, kung sumisikat at lumulubog ang araw ang gumagalaw, hindi ang earth, hindi ang daigdig. So, yun ang kanilang alam na katotohanan. Para sa kanila, yun ang katotohanan. Kaya kung magtuturo ka ng panibago na katulad ni Copernicus, mali ka. Ikaw ay unbiblical. Yun ang kanilang paniniwala. Pero ano ba ang totoo? Yun ang question. Ano ang totoo? Yung bang tinuturo o yung teorya ni Copernicus o ang Biblia? Alam natin ngayon, alam natin lahat na ang totoo ay ang sinasabi ni Copernicus at ng Biblia. Kaya nga lamang mali ang intindi ng mga tagapagturo ng Biblia noon. Binanggit ko sila Martin Luther, John Calvin at Philip Melanchthon at John Owen dahil ilan sila ng panahon na yun, ng panahon ng 16th century. Itong mga taong to, ilan sila sa mga respetadong tagapagturo ng katotohanan ng Biblia. Kaya kapag sinabi nila, maraming tao ang naniniwala sa kanila. Lahat ng mga Kristiyano naniniwala sa kanila dahil sila ang respetadong tagapagturo ng katotohanan. Kaya kung tinuturo nila na ang earth, ang siyang nakatigil at gumagala, umiikot sa earth ang araw, yun ang pininiwala ng mga tao dahil ang mga ito ang tagapagturo ng katotohanan. Sino ang maniniwala kay Copernicus? Pero of course, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng siyensya, alam natin na ang nasa gitna ng universe, sa universe natin, ay ang araw at umiikot ang daigdig. At ang katotohanan yan ay matagal nang nahandyan. Hindi binago ni Copernicus ang katotohanan. Matagal nang nahandyan yan. Iba lamang o mali lamang ang pagkaintindi ng mga tagapagturo ng Biblia noong panahon na yun. Ganon din naman, hindi porke nabasa natin yung salitang kaligtasan, ang nasa isip agad natin o nangangahulugan agad ito ng pagpunta sa langit. Kaya minsan kapag binabasa, o madalas, pag binasa yung Ephesians 2:8, ang nasa isip ng isang Kristiyano, sa pamamagitan o dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, ako ay naligtas. Ang nasa isip niya, pupunta siya sa langit. Pero hindi yun ang katotohanan ng sinasabi ni Pablo. So wala akong binabago. Ito ay narito na, kaya nga lamang mali ang paliwanag sa atin ng una, mali ang intindi sa atin ng una. Ang hindi ko lang malaman, tungkol doon sa nasa gitna ang araw at umiikot ang daigdig, bakit hindi ito pinaliwanag ni God kay Adan at kay Eva? Nang sa ganun ay maisalin nila ito sa kanilang mga anak at apu-apuhan hanggang sa panahon natin. Hindi ginawa ni God yun. O kaya bakit hindi ito binanggit ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ay, mga alagad, alam niyo ba na ang araw ang nasa gitna ng universe at ang earth ang umiikot? Hindi ito binanggit ni Jesus.
Kaya nung panahon nila Martin Luther at John Calvin, mga yun, ang alam nila, ang araw ang umiikot sa daigdig. Pero dahil sa, of course, ang Diyos na rin ang magbigay ng wisdom kay Copernicus para ipaliwanag sa atin na ang araw ang nakatigil at umiikot ang daigdig sa araw. At ngayon nga, proven na yun. Alam na natin yun na ganun nga. Ng daigdig at kasama ang ibang planeta, sila ang umiikot sa araw at ang araw ang nasa gitna o halos nasa gitna ng ating universe. So, sa kaligtasan na tinutukoy natin dito, ganun din. Nariyan na yan. Ang pagkaligtas mula sa masamang pamumuhay ang binabanggit ni Pablo sa verse 8 at sa verse 5. Yung kaligtasan, yung mga salitang binanggit yung salitang kaligtasan sa verse 5, binanggit din sa verse 8, at ang tinutukoy na yan, tinutukoy ng mga salitang kaligtasan ay yung pagkaligtas mula doon sa pamumuhay na binanggit ni Pablo mula verse 1 hanggang verse 8. Verse 3, ibig sabihin. Ngayon, nakaring sabihin ng iba, okay, pastor, handun na kami. Sige, ang kaligtasang tinutukoy ni Pablo ay kaligtasan mula sa masama, makasalanan at masuwaing pamumuhay at hindi mula sa impyerno at pagpunta sa langit. Ano ngayon? Ano ngayon, pastor? What's the big deal? Anong problema doon? Alam nyo, hindi naman medyo mabigat ang problema. Ang problema lang ay ito. Pag mali ang pagkaintindi natin sa kaligtasan, mali ang pamumuhay natin. Kapag ang intindi natin sa kaligtasan dahil sa biyaya ni God ay kaligtasan mula sa impyerno at pagpunta sa langit, malaki ang chance na magiging parang pasahero tayo sa airport na naghihintay na lang ng ating paglipad. At ganyan ang maraming Kristiyano sa loob ng maraming iglesia. Naghihintay na lang paglipad. Walang interes na tumulad kay Kristo, walang interes na ayusin ang kanilang buhay, na pagsumikapan na higit pang malapit sa Diyos. Walang interes sa ganun. Basta, inihintay na lang yung flight nila. Pero kapag ang intindi natin dito, ay dahil sa kanyang biyaya, iniligtas tayo ni God mula sa makasalanan, masama at masuwaying pamumuhay para isigawa natin ang layunin niya na ang isa rito ay ang maging ilaw ng sanlibutan. Meron conviction sa ating puso na hindi tayo dapat manatiling parang isang pasahero lang sa airport. Sa halip, alam natin na dapat tayong mamuhay sa panibagong uri ng pamumuhay. Doon sa pamumuhay na sinabi ni Pablo dito sa verse 10. At yun nga yun. Sabi doon sa verse 10. Basahin ulit natin yung verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas saan? Mula doon sa mga kasalanan, pamumuhay na makasalanan sa verses 1 to 3. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa. Yung salitang gawa dito ay masterpiece, obra maestra, magnum opus. Gawa ng Diyos, obra maestra ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Doon sa Ang Salita ng Diyos 2015, ang sabi, nilikha, muli yung obra maestra, nilikha tayo ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So makikita nyo dito, the theme of restoration of all things is evident in verse 10. Malinaw doon sa verse 10, yung tema ng pagsasauli ng lahat ng bagay sa dati nitong kalagayan. Nilalang tayo ng Diyos. Tayo ay
nasira ng kasalanan, pero ibinabalik ng Diyos yung dati nating kalagayan. So, ang pamumuhay natin bilang mga obra maestra, magnum opus ni God, ang layunin niya sa pagliligtas niya sa atin mula doon sa dating pamumuhay na binanggit ni Pablo sa 3 unang talata ng Ephesians chapter 2. Ano ba ang ibig sabihin ng obra maestra? Ano ba ang ibig sabihin ng magnum opus? Ang obra maestra o magnum opus ay isang dakilang gawa o likha ng isang pintor o kompositor o manunulat. Halimbawa, ang isang pintor ay meron siyang mga ipininta na larawan. Pero sa mga ipininta niyang larawan, meron siyang tinatawag na masterpiece, obra maestra. Yun ang pinakamaganda at pinakadakilang gawa niya. Talagang ipininta niya. So yun ang ibig sabihin ng masterpiece. Yun ang ibig sabihin ng magnum opus. Dakilang gawa. At tayo ay dakilang gawa, kakaibang gawa, napakagandang gawa ng Diyos dahil kay Kristo o kay Kristo. Halimbawa niya, si Picasso ay marami nang naipinta. Pero meron siyang tinatawag na magnum opus o meron siyang masterpiece. At ito yung tinatawag na Guernica. Ganon din naman, si Michelangelo, meron siyang masterpiece. Yung kisame ng Sistine Chapel, na talagang ipininta niya. Na bagamat yun ay sa kisame, doon siya nagpinta. Pininta niya yung mga yun sa Sistine Chapel. Si Leonardo da Vinci ay meron ding masterpiece at yun ay ang Mona Lisa. Si God, bagamat marami siyang nilalang, marami siyang ginawa, tayo ang kanyang masterpiece kay Kristo. Tayo ang kanyang magnum opus. Gawa tayo ng Diyos, nakakaiba, dakila. Yun ang trato ng Diyos sa atin. We are His masterpiece. Pero katulad ng isang Mona Lisa na binaboy o sinira ang larawan, tayo rin naman bilang mga masterpiece ni God ay sinira ng pamumuhay na binanggit ni Pablo doon sa verses 1 to 3. Kasalanan, kasamaan, pagsuway sa Diyos, pagsunod sa takbo ng sanlibutan ito, pagsunod kay Satanas, yan ang naging buhay natin. Sinira tayo ng bagay na ito. Pero tayo ay ibinabalik muli ni God sa dati nating kalagayan. Muli tayong inaayos ni God sa pamamagitan ni Kristo. At kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi doon sa ang salita ng Diyos version, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong larawan, kumbaga, bagong anyo, para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ito ang matagal ng layunin ni God sa atin. Ang maging mabuti, at yung salitang mabuti, hindi lang yung paggawa ng mabuti. Hindi lang yung maging kind sa ibang tao. Hindi lang yung maging nice sa ibang tao. Kundi tumulad kay Kristo. Paano si Kristo ay napakabuti, ang pamumuhay natin ay maging ganun din. Maging napakabuti na katulad ni Kristo. Yun ang layunin ng Diyos sa atin. Hindi para dalhin sa langit. Yun nga, gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ang dalhin tayo ni God sa langit ang layunin niya, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya. Sa halip, ang layunin niya sa pagliligtas niya sa atin mula sa pamumuhay na inilarawan sa chapter 2 verses 1 to 3 ay ang ibalik tayo sa orihinal na kalagayan bago tayo sirain ng kasalanan. Ano ba ang larawan ng tao bago siya sirain ng kasalanan? Saan natin makikita ito? Walang iba kundi sa buhay ni Kristo. Yun ang orihinal na buhay ng tao. Siya ang tunay na tao
Yung larawan ni Kristo nung siya nabuhay dito, yun ang talagang larawan natin noon. Yun ang pamumuhay natin noon. At doon tayo nais ibalik ni God yung ganong pamumuhay. Yun ang ating dapat na pagsumikapan. Ngayon, Pastor, pagsumikapan, nakala ko ba gandahang loob ng Diyos? Mamaya, mababanggit natin maya-maya. Alam nyo, nakakalungkot kapag mayroong mga Kristiyano o nagsasabing Kristiyano na sila'y na-born again, na sila'y binago na ni Kristo, pero naroon pa rin yung panlalait sa kapwa, naroon pa rin yung kahalayan. Nakakalungkot yun eh. Ito lang mga nakaraang panahon, may mga Kristiyano na tinatawag na abnoy, si dating Pangulong Noynoy Aquino, yung mga salitang ganyan, hindi larawan ni Kristo. Wala, hindi ganyan si Kristo. Yan ay okay lang na mag-disagree tayo sa sino man, kasama ang mga politician. Okay lang na mag-disagree tayo. But name calling is not Christ-like. Yung panlalait, yung pagsasalita ng masama, pang-iinsulto sa ibang tao, hindi tama 'yon. At maraming halimbawang ganyan. Nung nakarang election sa Amerika, ganun din. Maraming Kristiyano ang nagsalita ng hindi maganda laban sa magkabilang partido. Sa bagay, talagang ang politika at ang totoong pagsunod kay Kristo ay hindi pwedeng pagsamahin. Langis at tubig yan. Hindi pwedeng pagsamahin ang totoong pagsunod kay Kristo at ang politika. Wala pa akong nabalita. Marami nang sinirang Kristiyano ang na-involve sa politika. Marami nang sinira na Kristiyano. Sa kabilang dako, wala pa akong nabalitaan. Wala pa akong narinig na isang Kristiyano nag-involve siya ng lubusan sa politika at talagang naging tulad siya ni Kristo. Lumago siya sa pagiging tulad ni Kristo. Wala. Yung dalawa na yung politika at tunay na pagsunod kay Kristo, langis sa tubig yan. Pwede ka maging church attendant, church goer, no? At sumama ka sa politika, okay lang yun. Church goer. Pero ang sinasabi ko yung tunay na pagsunod at higit pang pagtulad kay Kristo, papasok ko sa politika, yan ay langis at tubig. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Parang mag-disagree kayo sa akin dyan, pero name calling is not Christ-like. hindi talaga. Ilalaban ko ng paliwanagan na talagang wala. Kasi kung talagang ang iba ay nagsasabi na, kung hindi tayo pupunta sa politika, paano natin aabutin ng mga tao? Mas malaki impluwensya natin pag natin nasa politika. Hindi ginawa ni Kristo yun. Kung talagang yun ang pinakamagaling, pinakamabisang paraan para maging impluwensya ka, maka-impluwensya ka sa maraming tao, bakit hindi ginawa ni Kristo? Bakit hindi ginawa ni Pablo? So, excuse na lang yun eh. Gusto lang ng mga tao, ng mga Kristiyano na mayroong pagkiling sa politika na pumasok doon. Pero, ulitin ko sa inyo, they will not grow into Christ-likeness while in politics. Politics is a dirty world. So, kung kayo ay nagsanais na, ibang usapan niya, iwanan natin yan. Hindi yan ang issue natin. So, tayo ang obra maestra ng Diyos. Muling ibinalik ng Diyos ang buhay sa atin bilang kanyang mga obra maestra o magnum opus sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lang tayo basta gagawa ng mabuti dahil marami naman talagang gumagawa ng mabuti, di ba? Itong pandemic, talagang lumuwas yung mga tao na gumagawa sila ng mabubuti. Nabanggit nga natin yung community pantry nung nakaraan. So ito yung mga gawang mabuti. Pero hindi lang tayo basta gagawa ng mabuti. Sa halip, tayo ay susunod at tutulad kay Jesus. Hindi lang sa gawa, kundi sa attitude, sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating isipan. At isasagawa natin yan sa pamamagitan ng grace ni God. Okay?
Take note, doon sa pagkakasabi ko isasagawa natin yan, pagsusumikapan natin yan, yung kanina nabanggit ko, pagsusumikapan natin yan sa pamamagitan ng grace ni God. ng grace ni God. Pagsusumikapan natin, isasagawa natin, grace ni God. Tayo, ang gagawa, naroon ng grace ni God. Sa madaling sabi, kung walang pagkilos sa part natin, hindi natin mararanasan, hindi natin hindi yayaman, hindi bubukal ang grace ni God. We need to do our part, and then the grace of God will flow. Ito ay lalago. Ito ay dadaloy. Ito ay sasagana pa sa atin. So pag tayo kumilos, sasagana ang grace ni God sa atin. Yung iba hindi naniniwala doon kasi sa kanila ang pagkilos, ang gawa ng tao at ang grace ng God ay taliwas sa isa't isa or mutually exclusive. Pero hindi ganoon yun. Ulitin ko sabi sa inyo ni Dallas Willard tungkol sa grace. Grace is not opposed to effort but to earning. Earning is an attitude, effort is an action. Ang biyaya ay hindi kontra sa pagsisikap, kundi sa pagtanggap ng bayad. Ang pagtanggap ng bayad ay isang saloobin or attitude, ang pagsisikap ay isang pagkilos. Sa buong New Testament, malinaw ang panawagan ni Jesus at ng mga apostol sa mga Kristiyano na kumilos, magsagawa, magsumikap para sa pamumuhay Kristiyano. Malinaw yan sa New Testament. Sa pag-unlad sa buhay Kristiyano, kailangan natin ng grace ni God, pero kailangan din nating kumilos. Yung grace ni God, kailangan yung pagkilos natin. Yung pagkilos natin, kailangan ang grace ni God. Hindi contradiction yun. At yung dalawa na yun ay magkasama. As a matter of fact, grace thrives on effort and effort on grace. Ang biyaya ay sumasagana sa pagkilos at ang pagkilos sa biyaya. Example, 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Ang sabi ni Pablo, ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip, ako'y nagsikap ng higit. Nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Gayunmay, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos biyaya ng Diyos na nasa akin. Nagsikap siya. Hindi lang umupo si Pablo at inasahan niya ang biyaya ng God. Nagsikap siya ng higit. Sa kabilang dako, yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung kanyang pagsikap na ginagawa, yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nasa kanya. So, kontra ba ang biyaya ng Diyos at ang pagsikap o ang gawa ng tao o yung effort? Malinaw dyan na hindi. Gayun din naman, sa ating pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo, ang sabi doon sa huling bahagi ng chapter 2 verse 10, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Paano mangyayari yan? Paano mangyayari na maisasagawa natin yung bagay na yan? Na tayo ay matutulad kay Kristo. Paano tayo mamumuhay na sumusunod talaga? Hindi lamang pagiging church-goer, hindi lamang yung pagpunta sa iglesia, hindi lamang yung panonood ng video ng online service, kundi yung talagang pamumuhay na sumusunod kay Kristo, yung gusto si Kristo, ginagaya si Kristo. Paano mangyayari sa buhay natin yan? Of course, pagsusumikapan natin, gagawa tayo ng paraan, pero sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ni God.
Pero kung wala tayong gagawin, walang mangyayari. Kahit na ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin, kung wala tayong kilos, walang mangyayari. We have to train ourselves in doing what we don't like to do, yet God wants us to do. And we have to train ourselves not to do what we want to do, yet God doesn't want us to do. Kailangan nating sanayin ang ating mga sarili sa pagsasagawa ng mga bagay na ayaw nating gawin, pero siyang mga nais ni God na gawin natin. At kailangan din nating sanayin ang ating mga sarili na huwag gawin ang mga bagay na gusto nating gawin, pero siyang mga ayaw ni God na gawin natin. At ang sekreto dyan, para ma-empower tayo ng lubos ng grace ni God, para sa layunin yan, ay to be with God most of the time. Let God be in your mind most of the time during the day, and let your mind dwell in God or get connected with God most of the time during the day. At kapag ginawa natin yan, makikita ninyo, you will understand more of God's grace. Maintindihan nyo pa ng lubos ang kagandahang loob ni God. Hindi lang sa personal na pamumuhay, kundi sa maraming bahagi ng buhay dito sa mundo. You will become a grace-filled person. Yung tao na talagang gracious. Yung tao na talagang sagana sa kagandahang loob. Bukas ang loob. Mabiyaya sa ibang tao. Dahil ang lagi mong kasama, sa ganung paraan, ang lagi mong kasama ay ang Diyos na punong-puno ng biyaya. The God of all grace. Na yung Diyos ng kagandahang loob. Pag sumama ka sa Kanya, sa pamamagitan ng iyong pag-isipan sa araw-araw, you will be like Him. Mararanasan mo yung grace niya. Kaya mahalaga na hindi lamang natin tingnan ang grace na ang Diyos ang gagawa niyan. Bahala siya dyan dahil grace ka ni God. Hindi, may pagkilos tayo doon. Meron tayong dapat gawin. Meron tayong bahagi doon. Ulitin ko sa inyo na kapag hindi tayo kumilos, hindi natin mararanasan yung pagsagana ng kagandahang loob ng Diyos sa mga gagawin natin. Pero, kapag tayo ay kumilos at umasa tayo sa kagandahang loob ng Diyos, doon sasagana yung biyaya ng Diyos para maisagawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang isagawa sa pamamagitan ng ating sarili. Totoo, na sa pamamagitan natin, kaya nga yung sinabi doon, hindi dahil sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa. Wala tayong magagawa kung sa sarili lang natin. Pero kung aasa tayo sa kagandahang loob ng Diyos, sasabihin natin, Lord, I depend on your grace. I depend on you. Makikita natin yung kagandahang loob ng Diyos. Walang iniwan yan sa exam. Kahit manalangin ka ng manalangin, sa exam sa klase, kahit manalangin ka ng manalangin at umasa ka, kahit ikaw ay naniniwala sa doctrine of grace, pero kung hindi ka mag-aaral, hindi dadalo yung grace ni God. Hindi magic ang grace ni God. Merong bahagi ang tao. Katulad nga ng binanggit ni Pablo, nagsikap akong higit, sabi niya. Ngunit hindi sa aking sarili, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nasa akin. So, yun ang grace ni God. Kailangan natin ito para tayo ay makapamuhay ayon sa larawan ni Jesus at upang mapagtagumpayan natin yung pamumuhay na binanggit ni Pablo doon sa verses 1-3, yung dati nating pamumuhay. Doon tayo naligtas at makapamumuhay tayo ng panibagong buhay dahil sa kagandahang loob ni Lord. So tayo manalangin. Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa pagkilos mo sa buhay namin. Turuan mo pa kami ng higit
para makapamuhay na tumutulad kay Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.